Hello! Good day everyone! Magandang araw sa bawat isa, sa lahat ng sumusubaybay ngayon sa online worship service na ito. Saan man kayo ay aking binabati kayo at pagpalain kayo ng Panginoon sa umagang ito. At alam ko mabuti ang Diyos at naniniwala ako na muli sa umagang ito ang ating Diyos na buhay ay muling gagawa ng mga bagay na tayo po ay mapagpapala. Purihin ang Diyos. Hallelujah. At tayo po ay nasa pagdiriwang ng ating ika-25 taon na anibersaryo. Salamat sa dakilang katapatan ng Panginoon at pagpapala niya sa God's Sanctuary Church. Purihin ang Diyos. So, kayo ba ay excited na sa pagpapala ng Diyos? At sino man ang excited na sa pagpapala ng Diyos, type na ng amen or click the heart or the thumbs up icon dyan sa inyong mga cellphone. Purihin ang Diyos. So, muli, welcome sa bawat isa. At we are in the third week sa ating anniversary series. Hallelujah. Samahan niyo ako ngayon sa ating topic ngayong umaga, the importance of discipleship in the church. The importance of discipleship in the church. Sa oras na ito ay buksan natin ang ating mga Biblia at ating babasahin ang ating passage ngayong umaga mula sa Matthew 28:18 to 20. Again, ito yung Great Commission ng Panginoon sa church. Hallelujah, hallelujah. So Matthew 28, beginning verse 18. Verse 18. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." Pinagpala ng ating Diyos ang kanyang mga salita. Ang discipleship ay napakahalaga sapagkat gusto natin na ang mga tao ay maging tunay na committed na tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Makakatulong ito sa mga mananampalataya upang lumago sila sa kanilang pananampalataya, sa kanilang tinatawag nating maturity, sa kanilang karunungan at maging matibay ang pundasyon. Maging matibay ang pundasyon nito upang makapag-disciple at makapag-lead sa iba pang mga Kristiyano para kay Kristo. At dapat na malaman at maunawaan natin ang discipleship ay ang tanging mission ng church na iniutos ng Panginoon. Make disciples. Make disciples. Everybody say it with me. Make disciples, or you can type it on the comment box. Make disciples. Importante ang discipleship sa church ngayon. Ang discipleship ay pwede ring makatulong sa ibang mga Kristiyano, lalo na yung mga bago or new converts, para sumunod kay Jesus at magabayan sila sa buhay na nakalulugod sa Panginoon. Discipleship
is important in the church because, number one, napakahalaga, importante ang discipleship sa church because it will, number one, it will retain new converts in the church. Will retain new converts in the church. Isa sa katangian ng mga churches is going on evangelism. At ito ay madalas dati nating ginagawa. Andyan yung rallies, merong street evangelism, yung tracts distribution, at iba-iba pang mga activities na may kinalaman sa evangelism. Ang intention ay ma-convert ang iba. At mabuti ang Diyos sa atin. Marami ang nahihipo, marami ang nagsusuko ng buhay kay Kristo. Ipinapanalangin at inaanyayahan na dumalo sa church kapag Sundays or kapag Linggo. At itong mga converts o mga bagong converts na ito ay maaaring dumalo lamang minsan o 2 beses. Bakit? Ito ay sapagkat walang mag-alaga, walang kumakalinga o umiintindi sa kanila, dumalo man o hindi. Walang tumitingin kung absent ba sila o hindi. Ang discipleship, ang makatutugon sa problemang ito. Kasi kapag ang discipleship ay nagaganap sa church, ang mga matured Christians sa church ay tutulungan at kakaibiganin ang mga new converts. Sila ay bibisitahin or sa panahon natin ngayon ay i-chat-chat or tatawagan, kakausapin. I-encourage them and ensure them na dumalo sa service regularly kahit na sa online. Kaya hindi mawawala ang bagong converts na pinagsikapan na maligtas. Kaya nga ang discipleship sa church ay napakahalaga upang manatili sa church ang mga new converts. So, ang unang dahilan kung bakit napakahalaga ang discipleship sa church dahil ito ang makakapanatili sa mga bagong mananampalataya. Manatili sila sa church. It will retain new converts in the church. That's number 1. Number 2, ang pangalawa ay mahalaga o importante ang discipleship sa church because it will lead to church membership growth. Layunin ng bawat simbahan o bawat church na lumago, spiritual at physical. Ito naman talaga ang pinaka purpose or objective ng bawat local church o bawat church na lumago, hindi lamang spiritual kundi pati physical. Sa paglagong physical, marami ang dapat na gagawin. Kasi hindi lang kapag nanganganak ang isang member, yun lamang
ang inaasahan para lumago ang church, para dumami. Hindi lang doon kapag ang isang member ay nanganak. Ang pagdami ng bilang ng member. Kundi winning souls ay ang pinaka-effective na paraan ng paglago sa bilang ng member ng church. Pag naaalagaan ang new converts. Again, kapag naaalagaan ang new converts at nanatili sa church, tiyak na mag-i-increase ang population ng church. Kahit na pa isa-isa ang nawiwin at ginagamit ang hakbang ng discipleship para manatili ang nawin, maaasahan ang pagtaas ng bilang ng member sa church. Lalo na kung nagawa, lalo na kung nagawa nating tama ang journey ng discipleship. Kaya wag nating maliitin ang proseso ito ng discipleship journey. Wag nating maliitin ang proseso ng discipleship journey because it provides the avenue to nurture the new converts. Ang ipinoprovide dito na paraan ng pag-nurture sa mga bagong converts ay katuruang biblikal. Paraang base sa salita ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Ang Panginoong Yesus ay hindi lang interesado sa ating pag-win ng souls para sa Kanya. Mas interesado ang Panginoong Yesus sa nurturing ng mga bagong converts, mga bagong mananampalataya. Kaya ituro sa kanila ang Bible teaching. Ituro sa kanila ang Bible teaching upang matutuhan nilang mabuhay at gumawa ng tama. Kung titingnan natin doon sa ating passage, binasa natin kanina, Matthew 28:18-20. Tunghayan muli natin, hallelujah. Sabi dito din, Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey." Take note, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always, to the very end of the age. Ang discipleship is a period after conversion na kung saan ay tinuturuan ang new converts tungkol sa mga bagay sa Bible. Tinuturuan sila ng mga bagay sa Bible. Ando na yung doktrina nito, ang Christian lifestyle. Kaya nga ang ilang mga churches ay mayroong tinatawag na discipleship class for the very purpose na maturuan ang mga bagong mananampalataya. Dito sa ating church, sa God Sanctuary, ay meron tayong tinatawag na discipleship journey.
Dito sa discipleship journey na ito, andun yung unang bahagi, yung soul winning. At sumunod ay yung soaking at pagkatapos yung schooling. Ang lahat ng ito, ang intention nito ay to equip sila sa katuruan ng Biblia na maging liwanag ito at gabay sa kanilang mga buhay. So, hindi natin pwedeng maliitin ang discipleship sa church o ang discipleship journey kasi ito yung nagpo-provide ng paraan para maalagaan or sabi nga niyan, para ma-nurture yung mga bagong mga mananampalataya. Ang ikalawa ay, kaya hindi po natin pwedeng maliitin ang discipleship journey sa church because it makes new converts familiar with the church core values, yung church practices, at yung doctrines. Kahit na tayo ay isang bansang Kristiyano, meron tayong mga pagkakaiba pagdating sa church. Meron mga pagkakaiba. Alam natin, Kristiyanong bansang Pilipinas, pero meron mga pagkakaiba pagdating sa kanya-kanyang simbahan. Yung mga church practices, yung church administration, diba? Kahit na sa ating doktrina. Halimbawa, sa pagkandak ng church services, sa ating mga church services ay may mga pagkakaiba. Ang iba ay may disciple class, so merong talagang pagkakaiba. Ang discipleship ay napoprovide ng paraan para ma-nurture ang mga new converts patungkol sa mga bagay na mahalaga, mga bagay na nakasanayan o nakaugalian, at yung mga sabi niya practices, yung kaayusan sa loob ng church o kaya doon sa pagkandak ng mga services, yung kaayusan doon o sa pamamahala doon at sa maging sa mga pangangasiwa, maging sa pinakadoktrina ng church. Tulad lang sa atin, sabi ko nga dito sa God's Sanctuary Church, we believe na ang doktrina ay binibigyan natin ng prioridad. Kaya kasama sa itinuturo sa new converts. So sa atin, mahalaga, bibigyan ng prioridad or priority. Kaya kasama itong itinuturo sa mga bagong mga mananampalataya. Okay. Ang sabing sa Biblia, doon sa Amos, Kapitulo 3, talatang 3. May sinasabi doon, maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang taong hindi nagkakasundo? Ulitin ko, maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang taong hindi nagkakasundo? Kaya po tinuturuan para maging familiar doon sa kaparaanan, pangangasiwa o kaya yung kung paano yung ginagawang mga kaparaanan sa mga activities sa church para maging komportable yung bagong mananampalataya at maging madali sa kanila na sila ay manatili sa church.
Hallelujah. Dapat familiar o tinatawag natin acquainted sila sa mga bagay na ito. Sapagkat kung hindi, ang magiging feeling nila ay strangers sila sa church. Strangers sila among the members of the church. Uncomfortable sila. At mahahadlangan ang pagkakataon na mag-stay sila sa church. So dito po natin makikita bakit ang discipleship ay importante lalo na sa church. Hallelujah. So, kung ang discipleship sa church mahalaga dahil ito ay nagre-retain ng bagong mananampalataya sa church. At yung ikalawa ay ito ay naglilid. Hallelujah. Naglilid sa church para magkaroon ito ng paglago sa miyembro o kaya tinatawag natin church membership growth. At yung pangatlo, discipleship in the church will produce mature Christians for the church. Magpuproduce ito ng mga malalagong Kristiyano para lumago din ang church. Ito yung pangatlo. Hallelujah. Ang sabi nga niyan, ang karunungan ay kapangyarihan or knowledge is power. Knowledge is power. Ang sabi nga nila, sa edukado at naalaga ang tao, ay makikita ang malaking tendency na maging mature at resourceful. Alam nyo, isa sa malaking benepisyo ng discipleship ay ang mataas na tendency na makapag-produce ng mature Christians sa simbahan. Ang lifestyle nila ay mahalaga. Ang lifestyle ng mature Christian ay mahalagang halimbawa sa mga kabataan na tutularan. Hallelujah. May kagandahang asal. Ang kabanalan ay pangkaraniwang pamumuhay sa church. At mauunawaan nila ang pagkakaloob o tinatawag nating giving. Mauunawaan nila ang hirap to win souls for the church. Pero, paano kung ang church ay composed of baby Christians? Malaki ang problema ng church na yon. Malaki ang problema ng leader ng church na yon. Bakit? Lagi na lang silang maghahanap, lagi na lang silang mangungumbinsi, lagi na silang makikiusap o makikisamo sa mga members na kapag nakakaranas ng hirap ay umaayaw at sumusuko na mag-church. Kaya gawin natin ang discipleship na priority sa church upang makaproduce tayo ng spiritually matured Christians na magpo-produce din ng mga disciples for Christ. Hallelujah. So, very important ang discipleship sa church. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Let us conclude. Ngayon nakita natin ang kahalagahan ng discipleship sa church.
Kaya nga bilang mga Kristiyano, tinanggap natin si Jesucristo na Panginoon natin, nararapat lamang na sundin, gawin natin ang pinaggagawa niya sa atin, ang mag-disciple na siyang pinaka-mission ng church. Napaka-importante ang discipleship sa church. This is not just commanded by the Lord. Oo, ang Panginoon ang nag-utos niyan. Kaya dapat sundin natin. Pero hindi lang dahil doon sa command, Lord, kundi ang discipleship sa church is also so important because sabi nga niya, number 1 is discipleship in the church, retain new converts in the church. At yung pangalawa, discipleship in the church leads to growth of church membership. Dito nahaalagaan ang bagong mananampalataya sa paraan ng pagtuturo ng salita ng Diyos. At sila'y maging familiar sa doktrina. Maging familiar sila sa pamamaraan at pamamahala sa church para hindi nga sila magkaroon ng feelings na stranger sila. Hallelujah. At yung pangatlo, hallelujah, discipleship in the church produces mature Christians. Hallelujah. So kung ikaw ay Christian, matured Christian, nagmamahal sa Panginoon, mahal ang church, nagpapahalaga sa iba, importante ang discipleship. Kapatid, tara na. Mag-journey na sa discipleship. Huwag mong iwalang bahala ang pagdidisipulo. Seryosuhin mo na sila ngayon. Hallelujah. Alam mo pinili ka ng Diyos. Nais ng Panginoon na gamitin ka sa iyong mga magulang. Nais ng Panginoon na gamitin ka sa iyong mga kapatid. Nais ng Panginoon na gamitin ka sa iyong mga kaibigan, sa mga mahal mo sa buhay, maging sa iyong kapitbahay, office mates man or classmates. Maligtas sila sa kapahamakan sa impyerno. Sundo the command of the Lord. Pag ang Diyos ang nag-utos, sumunod ka. Be a disciple maker at may magaganap na breakthrough. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sa oras na ito, manalangin tayo. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat Kristiyano, magkaroon ng discipleship and harvest mindset. Tayuan ang pananampalataya at ang pagkatawag sa bawat isa. Kapatid, nais ng Panginoon na pagpalain ka. If you are going to follow and obey His great commission, He can do great things through you. And you can see breakthrough. Patunayan mo, kapatid, na disciple ka ni Jesus. Abutin mo ang kachat mo. Abutin mo ang Facebook friend mo. Hallelujah. Prove to them that you love them. Share the word and disciple them. Lord, you said in your word in Philippians 1:6, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus.
Dahil pinasimulaan mo ito, Panginoon, tiyak na may mangyayari hanggang matapos. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Sa oras na ito, kapatid, may kabigatan ka bang dinadala? May lungkot ka bang nadarama? Nahihirapan ka ba sa sitwasyon mo ngayon? Nahihirapan ka ba sa sakit at karamdaman? Magulo ba ang kaisipan mo at nangangailangan ka ng kapayapaan at ng kaligtasan? Lubog ka ba sa utang? Alipin ka ba ng bisyo? Kung ikaw ito, kapatid, lapit ka sa Diyos. Pag may Diyos ka, hindi ka mauupos. Ang Diyos ay buhay, kaya may tagumpay sa buhay. Magpakumbaba ka sa Kanya at magsisi sa kasalanan. Hingin mo sa Kanya ang kailangan mo at angkinin ang Kanyang tugon. Kapatid, saganang magbigay ang Panginoon. Ngayon, kapatid, handa ka na bang tanggapin ang biyayang tugon ng Panginoon? Ulitin ko, kapatid, handa ka na bang tanggapin ang biyayang tugon ng Panginoon sa oras na ito? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon. Sa oras na ito, kapatid, pinadadaloy ng Panginoon ang Kanyang biyaya. Tanggapin mo ang kagalakan, tanggapin mo ang biyaya ng kagalingan, tanggapin mo ang kalayaan sa bisyo at pagkakautang, tanggapin mo, kapatid, ang kapayapaan at ang tagumpay sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Praise God! Praise God! Praise God! Ngayon, kaibigan, kung ngayon ka lang namin nakasama, narinig mo ang Kanyang mga salita at nais mong isuko ang buhay mo upang gamitin ka ng Panginoon, hayaan mong tulungan kita sa panalangin. Pikit mo ang iyong mata at sumunod ka sa panalangin ito, nagpagtanggap. Hallelujah. Sumunod ka, sabihin mo, Panginoong Diyos, salamat sa pag-ibig mo. Ibinigay mo ang iyong anak upang ialay ang kanyang buhay para sa amin. Namatay siya sa krus upang bayaran ang aming mga kasalanan. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan kita, Jesus, pumasok ka sa aking puso. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Mula sa oras na ito, Panginoon, Ikaw na ang maghari sa buhay ko. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Manalaman ng mga nalalangin. Lord, dalangin ko ang pagpapatuloy sa iyo ng bagong kapatid na ito. At makilala kanya ng lubos, Panginoon. Ihayag mo po ang iyong sarili sa kanya. Ingatan mo po ang kanyang kaligtasan na mula sa iyo. Nagagalak po kami sa mga pagbabago sa kanyang buhay. Amen. Amen. Hallelujah. Patuloy tayo sa panalangin. Lord Jesus,
Continue to bless the nation of Israel. Continue to bless the Philippines and our government, our economy as well. Ito po ang aming panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at amen. Brothers and sisters, taas po natin ating mga kamay sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. The Lord bless you and keep you. The Lord shine His face on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Lord, thank you po sa lahat ng iyong pagpapala. We receive it.